Isang single dad, dalawang nakakapagod na trabaho, isang matinding pagtatalo. Nung gabing iyon, gumawa ng desisyon si Rodrigo Reyes. Marahil mali iyon o marahil iyon mismo ang kailangang mangyari. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya sigurado. 3 araw na lang ang pagitan niya at ng desisyon ng korte na magpapasya kung karapat-dapat ba siyang palakihin ang kanyang anak na babae. 3 araw bago siya maagawan ng sistema kay Fernanda at ibigay sa isang taong minsan na siyang iniwan. 3 araw para patunayan na ang pagmamahal, hindi pera, ang bumubuo sa isang mabuting magulang. Ngunit sa sandaling iyon, walang saysay ang lahat ng iyon. Ang mahalaga lang kay Rodrigo ay makauwi. Matapos ang 14 na oras na salitan sa pagkukumpuni ng mga sasakyan at pagbuhos ng kape para sa mga taong halos hindi man lang siya pansinin, handa nang bumigay ang kanyang katawan. At saka dumating ang bagyo, malalakas na buhos ng ulan na humahampas sa windshield na parang shrapnel. Hiniwa ng kidlat ang langit na tila mga bitak sa salamin. Ang tanging gusto ni Rodrigo ay makarating kay Fernanda, mahawakan siya, paalalahanan ng sarili kung bakit niya itinutulak ang sarili araw-araw kahit gaano kahirap. Doon niya sila nakita, 2 batang babae kambal, nakatayo sa ulan sa tabi ng isang mamahaling sasakyan na mas mahal pa kaysa sa pinagsamang sahod niya sa nakaraang 5 taon. Mukha silang takot, na-stranded, kumakaway para may huminto. Dapat ay dumiretso na lang siya, sapat na ampasan niya sa buhay, pero may kung ano sa kanilang mga mata, takot at pagkalito na nagpaalala sa kanya kay Fernanda, sa pakiramdam ng nangangailangan ng tulong pero walang dumarating, kaya huminto siya. Ang hindi niya alam, ang hindi niya kailanman mahuhulaan ay may ama ang mga batang iyon, isang makapangyarihang ama. Isang ama na sa loob lamang ng 72 oras ay uupo sa likod ng mesa sa isang silid hukuman. Hawak ang kinabukasan ni Rodrigo at ni Fernanda. Minsan, ang mga tinutulungan mo ang siya ring tutulong sa iyo. At minsan, isang maliit na kabutihan lang ang pagitan ng pagkapit at tuluyang pagkawala ng lahat. Bago tayo magpatuloy, mag-iwan ng komento at sabihin kung saan kayo nanonood. Gustong-gusto naming makita kung gaano kalayo nakararating ang aming mga kwento. At kung tumama ito sa inyo, huwag kalimutang mag-like, ibahagi sa isang kaibigan at mag-subscribe para sa higit pa. Binagalan ni Rodrigo ang takbo ng sasakyan. Ang mga gulong ay nagtilamsik sa malalalim na baha habang humihinto siya sa likod ng makintab na itim na kotse. Bumubuhos ang ulan, binabasa ang lahat, ginagawang kulay abong ulap ang mundo. Nanatili muna siya sa upuan ng driver, umuugong ang makina. Pinagmamasdan ng 2 babae na pilit sumisilong sa bukas na pinto ng kanilang sasakyan. Ano ba ang ginagawa mo, Rodrigo? Wala kang oras para dito, ngunit kahit na sumagi ang isip na yon, tinatanggal na niya ang seatbelt. Lumabas siya sa malakas na ulan, agad nabasa ang kanyang uniforme sa trabaho. Humarap sa kanya ang mga babae, mga 19 o 20 taong gulang sila, sumisigaw ng kayamanan ng kanilang designer na damit, pero ang kumalat na maskara sa kanilang mga muka ay malinaw na tanda ng takot. May sira ang kotse, sigaw ni Rodrigo sa gitna ng ingay ng bagyo. Tumango ang nasa kaliwa, nanginginig ang mga ngipin. Bigla na lang tumigil. Halos 1 oras na kami rito. Dagdag ng isa, mahina ang boses. Namatay ang mga phone namin. Walang kahit sinong bumagal hanggang sa ikaw. Sinulyapan ni Rodrigo ang kotse, isang Mercedes. Uri ng sasakyang nakikita lang niya kapag dinadala ng mayayamang kliyente sa talyer. Umikot siya papunta sa harap. "Pwede ko bang silipin?" tanong niya. "Pakiusap," sabay nilang sagot. Binuksan niya ang hood, bumuhos ang ulan sa kanyang mukha habang sinusuri ang makina. Hindi nagtagal, kinakalawang ang mga terminal ng baterya. Maluwag ang koneksyon.
hindi seryoso, pero tiyak na hindi nila maayos habang naipit sa gitna ng bagyo. Patay ang baterya, sabi ni Rodrigo habang isinasara ang hood. Hindi kayo makakaalis ngayong gabi kung walang jump start o tow. Nagkatinginan ng magkapatid, halatang balisa. Maaari naming tawagan ng tatay namin, mahinang sabi ng isa, pero malamang sobrang abala siya. May lungkot sa kanyang tinig na nagpatigil kay Rodrigo. Kilala niya ang tunog na iyon. Ang lungkot na dumarating kapag tumigil ka ng umasa na may darating para sa'yo. Maaari ko kayong ihatid, alok niya. May hotel mga 15 minuto mula rito. Bukas ng umaga, pwede kayong mag-ayos ng tow. Gagawin mo talaga iyon? Gulat na tanong ng nasa kanan. Kibit balikat si Rodrigo. Hindi ko kayo pwedeng iwan dito. Kinuha nila ang kanilang mga bag at sumakay sa luma at gasgas na Honda ni Rodrigo, isang kotse na katawa-tawa kung ihahambing sa kanilang mamahaling sedan, pero hindi sila nagreklamo, halata lang ang ginhawa. Ako si Ana Rosa, sabi ng babaeng nasa passenger seat habang umaandar sila. Ito ang kapatid ko, si Jennifer. Rodrigo, sagot niya nakatuon ang mga mata sa daan. Sobrang lakas ng ulan na hirap ang mga wiper. Salamat sa paghinto, sabi ni Jennifer mula sa likod. Karamihan ng tao, dumaraan lang. Kinakabahan ang mga tao ngayon, sagot ni Rodrigo. Hindi mo rin sila masisisi. Pero huminto ka, giit ni Ana Rosa. Tahimik si Rodrigo. Pagkatapos, marahan niyang sinabi, may anak akong babae. 6 na taong gulang. Kung sakaling mag-isa siya, takot, naipit sa ulan, aasa akong may hihinto para sa kanya. Sandali, ang tanging maririnig ay ang tuloy-tuloy na patak ng ulan sa bubong. Ano ang pangalan niya? Marahang tanong ni Jennifer. Fernanda. Ang ganda, sabi ni Ana Rosa. Pagkaraan ng sandali, madalas mo ba siyang nakikita? Nanginig ang panga ni Rodrigo. Mas malalim ang tama ng tanong kaysa sa inaakala niya. Sa bawat pagkakataon, mahina niyang sagot na baka hindi na magtagal. Ang bigat na matagal ng pasa ni Rodrigo ay tuluyang nakalusot sa isang bitak ng kanyang katatagan. Ano ang ibig mong sabihin? Marahang tanong ni Jennifer. Mas hinigpitan ni Rodrigo ang hawak sa manibela. Ang dating asawa ko at ako, hiwalay na. Sinusubukan niyang kunin ang buong kustodiya kay Fernanda. Sinasabi niyang hindi raw ako karapat-dapat maging ama dahil sobra akong nagtatrabaho at kulang ang kinikita ko. Patag ang kanyang tinig pero malinaw ang sakit na nakatago sa likod nito. Sa loob ng 3 araw, magpapasya ang isang hukom kung mananatili ba sa akin ang anak ko. Napakasakit niyan, pabulong na sabi ni Ana Rosa. Napilit ni Rodrigo ang isang ngiti. Ganyan talaga ang buhay. Huminga siya ng malalim. Ginagawa ko ang lahat, 2 trabaho, iniipon ang bawat sentimo, present sa bawat school play at meeting ng magulang at guro. Pero minsan, pakiramdam ko kahit anong gawin ko, hindi pa rin ako magiging sapat. Parang nagpasya na ang mundo laban sa akin. Sumandal si Jennifer sa pagitan ng mga upuan. Ganyan din ang tatay namin. Palagi siyang nagtatrabaho. Halos hindi namin siya makita kahit mas marami siyang pera kaysa sa kakailanganin niya kailanman. Pero kung maaari lang naming ipagpalit ang lahat, bawat bakasyon, bawat shopping spree, para lang sa isang hapunan bawat linggo na hindi siya nakadikit sa phone, gagawin namin. Akala niya ang pagbibigay ng pera ay katumbas ng pagiging magulang. Marahang dagdag ni Ana Rosa. Hindi niya naiintindihan na ang gusto lang namin ay nandoon siya. Iyon lang. Sinulyapan siya ni Rodrigo, mabigat ang dibdib. Dapat sabihin ninyo sa kanya, sinubukan na namin, sabi ni Jennifer, sabay malungkot na tawa. Palagi niyang sinasabi na hindi namin nauunawaan kung ano ang kailangan para mabuo ang buhay na ibinigay niya sa amin. Parang napakalungkot, sabi ni Rodrigo. Oo, aminado si Ana Rosa. Maaaring gawing mas komportable ng pera ang kalungkutan, pero hindi nito inaalis iyon.
Naging tahimik silang lahat habang humahampas ang ulan sa sasakyan at kumikislap ang kidlat sa kalsada. Napunta ang isip ni Rodrigo kay Fernanda sa nalalapit na laban sa korte at kung paano niya pinanghahawakan ang lahat ng lakas niya para manatili sa kanya ang anak niya. Samantalang ang dalawang babaeng ito ay desperadong naghahangad lang na mapansin sila ng kanilang ama. Mukha kang talagang mabuting ama, sabi ni Jennifer makalipas ang ilang sandali. Yung klaseng hindi nagdadalawang isip huminto para sa mga estranghero sa gitna ng bagyo. Yung klaseng laging nandyan. Napaluwa si Rodrigo. Sinusubukan kong maging ganun, marahan niyang sabi. Mas higit na yon kaysa sa karamihan, sagot ni Ana Rosa. Pagkaraan ng 20 minuto, pumarada si Rodrigo sa parking lot ng hotel. Kinuha ng mga babae ang kanilang mga bag. Bago bumaba, humarap sa kanya si Ana Rosa. Salamat Rodrigo, talaga hindi mo kailangang huminto pero ginawa mo. Tumigil siya sandali, mainit at taos-puso ang boses. Sana makita ng hukom ang nakita namin ngayong gabi na ikaw mismo ang klaseng ama na kailangan ng anak mo. Tumango si Rodrigo, halos pabulong ang tinig. Ako rin. Pinanood niyang pumasok sila sa hotel, saka nanatili muna sa loob ng kotse, nakikinig sa ulan. 3 araw. Iyon lang ang natitira sa kanya para maghanda sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Mahaba ang biyahe, pauwi sa gitna ng bagyo. Magkahalong takot at pag-asa ang gumugulo sa kanyang isip. Nang makarating siya sa luma at sira-sirang apartment complex, lagpas hating gabi na. Mabagal siyang umakyat ng hagdan, masakit ang bawat buto ng kanyang katawan. Sa loob, ang malambot na ilaw ng lampara ay naglantad kay Fernanda na natutulog sa sopa, kumot na hanggang baba. Nakaupo sa isang armchair si Mrs. Cristina, ang mabait na kapitbahay, nagbabasa ng magasin. Sinubukan kanyang hintayin, pabulong niyang sabi habang tumatayo, pero hindi na niya kinaya. Salamat, sabi ni Rodrigo. Inilalabas ang 20 dolyar na inilaan niya talaga para sa kanya, perang hindi niya kayang mawala. Pero umiling si Mrs. Cristina, iyon na lang, mas kailangan mo. Pagkaalis niya, lumuhod si Rodrigo sa tabi ng sopa at inayos ang ilang hibla ng buhok sa mukha ni Fernanda. Nagising ito ng bahagya, inaantok ang mga mata. Daddy? Hi, mahal, nandito na ako. Miss kita, ungol niya, mabigat sa antok ang boses. Miss din kita, baby girl. Hinalikan niya ang noo nito. Matulog ka na ulit. Ngunit umupo si Fernanda at kinusot ang mga mata. Daddy, magiging okay ba tayo? Bumasag sa puso niya ang tanong. 6 na taong gulang pa lang siya. Hindi niya dapat iniisip iyon. Magiging okay tayo, sabi niya, kahit hindi niya alam kung totoo iyon. Hinila niya ito palapit. Sabi ni Mami, baka doon na raw ako tumira. Halos pabulong na sabi ni Fernanda na hindi mo raw ako kayang alagaan. Mas mahigpit siyang niyakap ni Rodrigo. Mali siya, kaya kitang alagaan, aalagaan kita. Ano man ang mangyari sa korte, tatay mo ako at mahal na mahal kita, higit sa lahat. Ayokong iwan ka, mahina niyang sabi, ibinaon ang mukha sa balikat niya. Hinding-hindi, bulong ni Rodrigo. Pangako! Isang pangakong hindi siya sigurado kung matutupad. Pero habang yakap niya ang kanyang munting anak sa maliit at lumang apartment, habang patuloy na humahampas ang ulan sa mga bintana, gumawa si Rodrigo ng isang panata. Ipaglalaban niya ito gamit ang lahat ng lakas niya para sa kanya, palagi para sa kanya. 3 araw hanggang sa pagdinig sa korte. 3 araw hanggang sa may magpasya ng lahat, isang lalaking nakasuot ng toga. 3 araw hanggang sa humarap siya kay Hukom Armando Diaz. Hindi pa niya alam iyon. Amoy lumang kahoy at tensyon ng loob ng korte. Nakaupo si Rodrigo sa mesa ng depensa, magkakapit ang mga kamay hanggang pumuti ang mga buko.
Sa tabi niya, ang kanyang public defender na si G. Mendoza ay nagbabaliktad ng makapal na bungkos ng papeles. Pabulong na nagsasalita sa sarili. Sinusubukan nito pero kita ni Rodrigo sa kilos ng mga mata at sa bahagyang bagsak ng balikat. Hindi ito magiging madali. Sa kabilang panig ng silid, tuwid ang upo ni Teresa, kalmado at elegante sa suot na navy na damit na malamang mas mahal pa kaysa sa buong buwanang kita ni Rodrigo. Ang abogado niyang si Navarro, matalim ang tingin sa perpektong tahi ng suit, ay mukhang taong nilalamon ang mga kaso ng kustodiya na parang merienda. Hindi man lang tumingin si Teresa kay Rodrigo, ni minsan mula nang pumasok sila sa korte. Tumayo ang lahat, sigaw ng bailiff, ang kagalang-galang na Hukom Armando Diaz. Tumayo si Rodrigo, nanginginig ang mga tuhod sa ilalim niya. Ito na ang sandaling magpapasya sa lahat. Nakatutok ang kanyang mga mata sa pintuang kahoy sa likod ng upuan ng hukom. Hinihintay ang lalaking magpapasya kung karapat-dapat ba siyang manatili bilang ama ng kanyang anak. Dahan-dahang bumukas ang pinto at napahinto ang hininga ni Rodrigo. Pumasok sa silid hukuman si Hukom Armando Diaz. Matangkad, maayos ang tindig, nasa huling bahagi ng kanyang 50, may maayos na suklay na pilak na buhok at matatalim na matang sinuri. Ang buong silid ng may tahimik na autoridad. Agad siyang nakilala ni Rodrigo, hindi dahil sa dati na silang nagkita, kundi dahil sa kanyang mukha. Hindi maikakaila ang pagkakahawig. Ang matatalim na mata, ang matibay na panga, nakita na niya iyon dati. Ilang gabi pa lang ang nakalipas sa isang basang highway, refleksyon sa mga mukha ng dalawang batang babaeng naipit sa bagyo, sina Ana Rosa. Si Jennifer, hindi pwede, hindi ito totoo. Umupo ang hukom sa likod ng mesa, inayos ang salamin at binuksan ang case file. Dumaan ang kanyang mga mata sa unang pahina at biglang tumigil, isang iglap lamang. Pagkatapos ay tumingala siya at nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, pareho nilang alam. May dumaan sa pagitan nila, pagkilala, tahimik at hindi mapagkakaila. Magandang umaga, panimula ni Hukom Diaz, kalmado, ngunit may bigat ang tinig. Narito tayo ngayon upang simulan ang pagdinig sa kustodiya ni Fernanda Marie Reyes. Mga abogado, handa na ba ang magkabilang panig na magpatuloy? Opo, Your Honor, sagot ni Davidson, abogado ni Teresa, may kumpiyansang malinaw. Handa po, Your Honor, sagot ni G. Mendoza, public defender ni Rodrigo, bagamat bahagyang nanginginig ang boses. Tumango ang hukom, ngunit may nagbabago sa likod ng kanyang tingin. Isang paghinto, isang sandali ng pag-iisip, isang desisyong nabubuo sa mismong oras na iyon. Bago tayo magsimula, mabagal na sabi ni Hukom Diaz, nais kong magpatawag ng maikling recess. 15 minuto, magbabalik tayo agad. Nag-atubili ang bailiff, ngunit kalaunan ay tumango. Tumayo ang lahat. Tumayo ang lahat habang lumabas ang hukom sa likod na pinto. Yumuko si Davidson upang may ibulong kay Teresa, halatang nagtataka. Lumingon si G. Mendoza kay Rodrigo, kunot ang noo. Iyan ay hindi pangkaraniwan, sabi niya. May nangyari ba? Ngunit hindi makasagot si Rodrigo, umiikot ang kanyang isip. Ang hukom ang ama nila. Ang parehong lalaking may mga anak na tinulungan niya sa gitna ng bagyo. At ngayon, hawak ng lalaking iyon ang kanyang kinabukasan at ang kay Fernanda. Mabuti ba yon? O mapanganib? Aalisin ba siya sa kaso? Magbabago ba ang tingin niya kay Rodrigo? O mas masahol pa? Dumaan ang mga minuto na parang oras. Pagkatapos, lumapit ang bailiff sa mesa ni Rodrigo. G. Reyes, sabi nito, nais kayong makausap ni Hukom Diaz sa kanyang opisina. Biglang napaangat ang ulo ni Teresa. Sandali, sa anong dahilan? Si G. Reyes lamang, ulit ng bailiff, mas matatag ang boses. Tumayo si Davidson.
Your Honor, ito ay lubhang hindi naaangkop. Formal kaming tumututol sa anumang pribadong pagpupulong. Hindi hiningi ng hukom ang opinyon ninyo, malamig na sagot ng bailiff. G. Reyes, sumama po kayo. Nang hina ang mga binti ni Rodrigo habang tumatayo siya, marahang hinawakan ni Ginoong Mendoza ang kanyang braso. Anuman ang mangyari ron, maging tapat ka. Iyon lang, wag mong masyadong isipin, sabihin mo lang ang totoo. Tumango si Rodrigo at sumunod sa bailiff sa isang pintuang gilid, pababa sa makitid na pasilyong puno ng mga naka-frame na sertipiko at lumang larawan. Pumasok sila sa isang payak na opisina, kahoy ang mga dingding at tahimik. Nakatayo si Hukom Diaz sa tabi ng bintana, magkakrus ang mga kamay sa likod, nakatanaw sa skyline ng lungsod. Maupo kayo, G. Reyes, sabi niya nang hindi lumilingon. Umupo si Rodrigo sa isa sa mga upuang katad malapit sa mesa ng hukom. Malakas ang tibok ng puso na halos hindi na siya makarinig. Makalipas ang ilang sandali, lumingon ang hukom at dahan-dahang lumapit sa kanyang mesa. Hindi mabasa ang ekspresyon ng mukha. Umupo siya, pinag-krus ang mga kamay at nagsalita. 3 gabi na ang nakalipas. Sabi niya, tinawagan ako ng mga anak kong babae mula sa isang hotel sa Highway 89. Naipit sila ng mahigit 1 oras sa gitna ng bagyo. Nasira ang kanilang sasakyan. Giniginaw sila, takot, at walang humihinto para tumulong. Huminto siya sandali. Walang huminto hanggang sa ikaw. Natuyo ang lalamunan ni Rodrigo. Hindi ko po alam kung sino sila, Your Honor. Alam ko, sagot ni Hukom Diaz. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ito mahalaga. Sumandal siya sa upuan. Ikinuwento nila sa akin ang tungkol sa iyo, sa pagod mo, sa katotohanang may lahat kang dahilan para magpatuloy lang sa pagmamaneho, pero hindi mo ginawa. Tumigil ka, tumulong ka, at ikinuwento mo sa kanila ang tungkol sa anak mo, tungkol sa laban na ito sa kustodiya. Your Honor, ipinapangako ko hindi ko po, simulang sabi ni Rodrigo, ngunit itinaas ng hukom ang kamay. Alam ko, hindi mo ito pinlano. Isa itong pagkakataon, wala nang iba. Ngunit iyan ang naglagay sa akin sa isang mahirap na posisyon. Kumirot ang sikmura ni Rodrigo. Halis po kayo sa kaso, halos pabulong niyang sabi. Hindi, sagot ng hukom. Biglang napaangat ang ulo ni Rodrigo. Hindi ako aalis sa kasong ito dahil kagabi matapos ikwento ng mga anak ko ang tungkol sa iyo, hindi ako nakatulog. Kaya binasa ko ang buong case file mo. Bawat pahina, bawat detalye, bawat paratang ng dati mong asawa. Bahagya siyang yumuko pasulong, mas tumalas ang tinig. Sinasabi niyang hindi ka matatag sa pananalapi, na sobra kang nagtatrabaho, na hindi mo kayang magbigay ng tahanang nararapat sa isang bata. Ngunit ang tumatak sa akin ay kung ano ang wala. Walang ebidensya ng pananakit, walang palatandaan ng kapabayaan o pang-aabuso. Wala ni isang pahayag na si Fernanda ay hindi minamahal. Halos hindi makahinga si Rodrigo, nagpatuloy ang hukom, mas seryoso ngayon. May ginawa pa akong ilang tawag, tahimik lamang. Kinausap ko ang paaralan niya, ang inyong mga kapitbahay at ilang magulang ng kanyang mga kaklase. Alam mo ba kung ano ang sinabi nila sa akin? Tanong ng hukom. Umiling si Rodrigo, takot magsalita. Sinabi nilang hindi ka kailanman pumapalya sa mga parent-teacher meeting, na sumasama ka sa mga field trip kahit pagod ka na mula sa dobling shift, na palaging ikinukuwento ni Fernanda ang tungkol sa'yo, ang mga kwentong ginagawa mo bago matulog, ang parke na pinupuntahan ninyo tuwing linggo at kung paano mo siyang tinuturuan maging mabuting tao. Lumambot ang tinig ni Hukom Diaz. Sinabi nilang masaya siyang bata, isang batang malinaw na mahal ang kanyang ama. Mabilis na kumurap si Rodrigo, pilit pinipigilan ng luha. Mahapdi ang kanyang mga mata pero tumanggi siyang hayaang pumatak ang mga ito. May ipinagawa rin akong pagsisiyasat tungkol sa pinagmulan ng dati mong asawa, patuloy ng hukom. Muling tumigas ang tinig, kalmado, ngunit matatag. May ilang mahahalagang detalye na sadyang hindi binanggit ng kanyang abogado.
Huminto siya sandali. Gusto mo bang malaman kung ano ang natuklasan? Bahagyang tumango si Rodrigo, halos hindi marinig ang boses. Ano po? Si Teresa Reyes ay naaresto ng 2 beses sa nakalipas na 1 taon, diretsyong sabi ng hukom. Parehong dahil sa pagmamay-ari ng ilegal na droga, kokaina. Naibasura ang mga kaso dahil sa teknikalidad sa batas, ngunit nananatili ang mga rekord ng pag-aresto. Kumulo ang sikmura ni Rodrigo. Nawalan din siya ng trabaho 3 buwan na ang nakalipas matapos pumasok ng lasing. Nasa akin ang lahat ng ulat. Inabot ni Hukom Diaz ang isang folder at dahan-dahang itinulak ito papunta sa kanya. Ito ay isang kumpletong investigasyon, sabi niya. Mga drug screening, salaysay ng mga saksi at opisyal na dokumentasyon ng kanyang pabago-bagong asal. Tinitigan ni Rodrigo ang folder, takot na hawakan ito para itong may dalang panganib. Ang dati mong asawa, marahang sabi ng hukom, ay wala sa kalagayang magpalaki ng bata. Nagsinungaling siya sa korte, ngunit sisiguraduhin kong makita ang katotohanan kung ano talaga ito. Tumingala si Rodrigo, nanginginig ang tinig. Bakit ninyo po sinasabi sa akin ito? Maaari naman po kayong umatras sa kaso, ipaubaya sa iba. Pwede, sagot ng hukom sabay tango, ngunit hindi ko gagawin. Bahagya siyang yumuko pasulong. Dahil 3 gabi na ang nakalipas, may nakita ako sa iyo na hindi ko maaaring balewalain. Tinulungan mo ang 2 estranghero. Pagod ka, balisa, halos bumibigay na, pero huminto ka pa rin. Nagpakita ka ng malasakit nang walang ibang gumagawa noon. Huminto siya sandali, saka idinugtong ng buong paninindigan. Iyan ang nagsabi sa akin ng higit pa tungkol sa iyong pagkatao kaysa sa anumang sweldo. Hindi mo sila tinulungan dahil may pakinabang ka. Tinulungan mo sila dahil ganoon ka talaga. Hindi na napigilan ni Rodrigo ang luha. Tahimik itong pumatak sa kanyang mga pisngi. Tumayo ang hukom at naglakad patungo sa pinto. Babalik ako sa silid hukuman upang iharap ang mga katotohanan. At oo, tututol ang abogado ng dati mong asawa at lalaban siya. Ngunit ang katotohanan ay katotohanan, G. Reyes. At mahalaga pa rin ang pagkatao. Bago niya buksan ang pinto, huminto siya. May ipinasabi sa akin ng mga anak ko. Sabi nila, masuwerte si Fernanda dahil may ama siyang katulad mo, ang klasing ama na matagal na nilang hinangad. At tama sila. Bahagyang nabasag ang kanyang tinig. Hindi ako naging ama na dapat sana ay ako para sa kanila. Ngunit ikaw, palagi kang nandyan, araw-araw, at iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Binuksan niya ng maluwang ang pinto. Tara na, tapusin na natin ito. Sumunod si Rodrigo, lutang pa rin, halos hindi makalakad. Pagbalik niya sa silid hukuman, tinapunan siya ni Teresa ng matalim at kahina-hinalang tingin. Ang abogado niyang si Navarro ay mukhang isang asong gubat na nakaamoy ng bitag, ngunit wala nang pakialam si Rodrigo. Dahil sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may naramdaman siyang napakalakas. Pag-asa. Tumayo ang lahat, anunsyo ng bailiff. Pumasok si Hukom Diaz at umupo, muli ng formal at maayos ang anyo. Itinaas niya ang folder na ipinakita niya kanina kay Rodrigo. Bago ang mga pambungad na pahayag, panimula niya, nakatanggap ang hukuman ng mahalagang bagong impormasyon na may kaugnayan sa kasong ito. Impormasyong sadyang itinago ng abogado nang naghahain ng petisyon. Biglang tumayo si Navarro. Your Honor, anong impormasyon? Wala kaming natanggap na anumang abiso. Umupo ka, J. Navarro, malamig na putol ng hukom. Hindi kayo inabisuhan dahil sinadyang itago ito ng inyong kliyente. Namumutla si Teresa. Ginang Reyes, patuloy ng hukom, nakapako ang tingin sa kanya. Ipinakita ninyo ang inyong sarili bilang isang responsabling magulang, isang inang nagpoprotekta sa anak mula sa isang hindi karapat-dapat na ama.
Ngunit hindi ninyo isiniwalat ang 2 pag-aresto dahil sa droga. Hindi ninyo binanggit ang inyong pagkakatanggal sa trabaho dahil sa pagkalasing. At itinago ninyo na kayo ay kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa patuloy na pag-abuso sa ipinagbabawal na sangkap. Umugong ang silid hukuman sa mga bulong-bulong ng gulat. Muling tumayo si Navarro, mariing tumututol. Nanginginig si Teresa, umaagos ang luha, ngunit hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng takot. Your Honor, ibinasura ang mga kasong iyon. Ito ay paninirang puri, giit ni Navarro. Ibinasura ang mga kaso, kalmadong sagot ni Hukom Diaz. Hindi pinawalang sala, nananatili ang mga record ng pag-aresto, positibo ang mga drug test, kapanipaniwala ang mga patotoo. At ang ebidensya, itinaas niya ang folder, ay narito lahat, inihanda ng social services, sinuri at napatunayan. Pagkatapos, humarap ang hukom kay Rodrigo. Sa isang iglap, muling nagtagpo ang kanilang mga mata, sapat lamang upang magbahagi ng isang tahimik na pagkaunawa. Ang hukuman na ito, malinaw na sabi ni Hukom Diaz, ay ipinagkakaloob ang ganap na kustodiya ni Fernanda Marie Reyes sa kanyang ama, si Rodrigo Reyes. Bumaling siya kay Teresa. Ginang Reyes, kayo ay bibigyan ng visitation na may bantay. Mananatili ito hanggang matagumpay ninyong matapos ang isang programang rehabilitasyon na aprobado ng korte. Itinaas niya ang martilyo. Ang pagdinig na ito ay winawakasan na. At sa isang iglap, nagbago ang buhay ni Rodrigo Reyes magpakailanman. Nanatili siyang nakaupo, tila nagyelo, umaalingaw-ngaw ang mga salita sa kanyang isipan. Ganap na kustodiya, sa kanya na siya, hindi na aalis si Fernanda. Kinakamayan na siya ni G. Mendoza, binabati. May sinasabi tungkol sa kung gaano kabihira ang ganitong desisyon, tungkol sa kung paano gumawa ng kasaysayan ng hukom. Ngunit hindi iyon naririnig ni Rodrigo. Isa lang ang nasa isip niya, makakauwi siya at masasabi sa kanyang anak na ligtas na siya, na mananatili siyang kasama niya, na hinding-hindi na siya kailanman kukunin pa. Ngunit halos wala nang naririnig si Rodrigo sa sinasabi ng kanyang abogado. Nakatutok ang kanyang mga mata kay Teresa na nakaupo sa kabilang hanay. Halata ang pagkayanig nito, nagsisimula ng mabasag ang maingat na binuong imahe. Nakayuko si Navarro, pabulong at mabilis magsalita, malamang ay binubuo na ang isang apelang wala namang patutunguhan. Sinubukan niyang agawin si Fernanda gamit ang mga kasinungalingan, at sa isang nakakatakot na sandali, muntik na siyang magtagumpay. G. Reyes, sabi ng bailiff habang lumalapit, malaya na po kayong umalis. Dahan-dahang tumayo si Rodrigo nang hihina ang mga binti. Tumingin siya sa hukuman sa huling pagkakataon, umaasang masasalubong ang tingin ng hukom. Ngunit wala na si Hukom Diaz, nakabalik na ito sa kanyang silid ng walang imik. Puno ang dibdib ni Rodrigo, umaapaw sa mga salitang gusto niyang sabihin. Pasasalamat, ginhawa. Ngunit lumipas na ang sandali, lumabas siya ng gusali at sinalubong ng maliwanag na sikat ng araw. Ang parehong mga kalsadang nilamon ng ulan, ilang gabi pa lang ang nakalipas, ay ngayon ay nagliliwanag sa init, para bang ang bagyo ay naganap sa ibang buhay. Iba na ang pakiramdam ng lahat, mas magaan ang hangin. Ang bigat na matagal niyang pasan ay tuluyan nang nawala. Nag-vibrate ang kanyang telepono, si Mrs. Cristina. Kumusta? Tanong nito agad nang sagutin niya ang tawag. Nanalo ako, sabi ni Rodrigo. Sa pagbigkas niya nito, naging totoo ang lahat. Napatawa siya, halos hindi makapaniwala. Nanalo ako, Mrs. Cristina. Mananatili sa akin si Fernanda. Narinig niyang umiyak ito sa kabilang linya. Salamat sa Diyos. Salamat, Panginoon. Takot na takot si Fernanda, Rodrigo. Paulit-ulit niyang tinatanong kung babalik ka. Sabihin niyo pong pauwi na ako, sabi niya. Sabihin niyo pong magdiriwang kami. Mabilis na tumakbo si Rodrigo papunta sa kanyang sasakyan. Nanginginig ang mga kamay kaya hirap niyang ipasok ang susi sa ignition. Lumipas ang biyahe, pauwi na parang panaginip.
Mga ilaw, liko, mga kalye na halos hindi niya namalayan. Iisa lang ang nasa isip niya, si Fernanda, ang mukha niya, ang mga mata niya. Kailangan niya siyang yakapin, kailangan niyang sabihin na ligtas na ang lahat. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Fernanda na nakaupo sa sahig, naka-cross-leg, napapalibutan ng mga krayola at coloring book. Tumingala ito, ang malalaki niyang mata puno ng tanong at takot. "Daddy!" Lumuhod si Rodrigo at ibinuka ang mga bisig. Diretso siyang tumakbo papunta rito at mahigpit niya itong niyakap parang hindi na muling bibitaw. "Mananatili ka sa akin," bulong niya sa buhok nito, nanginginig ang boses. "Habang buhay, mahal, habang buhay kang mananatili sa akin." Umatras si Fernanda ng kaunti, sinusuri ang kanyang mukha. "Talaga, hindi ko na kailangang umalis?" "Talaga," pangako niya, "akin ka at hinding-hindi na yon magbabago." Iniyakap siya ni Fernanda sa liig, umiiyak sa sobrang ginhawa na halos durugin ang puso ni Rodrigo. Umiyak din siya, yakap-yakap ang anak sa sahig ng kanilang sala, sa kanilang maliit at di perpektong apartment, hawak ang pinakaperpektong bagay sa kanyang mundo. Mula sa pintuan, pinagmamasdan sila ni Mrs. Cristina, namumula ang mga mata. Pinunasan niya ang pisngi gamit ang panyo at pabulong na sabi, "Iiwan ko muna kayo," bago tahimik na lumabas. Sandali silang nanatiling ganoon, magkayakap sa sahig, nilalasap ang sandaling hinding-hindi nila malilimutan. Maya-maya suminghot si Fernanda at pinunasan ng ilong gamit ang manggas. "Pwede ba tayong mag-ice cream?" Napatawa si Rodrigo, isang buo at totoo na tinangay ang takot ng mga nagdaang buwan. "Pwede kang kumain ng kahit gaano karaming ice cream ang gusto mo." Naglakad sila ng 2 block papunta sa paborito nilang maliit na tindahan ng sorbetes, yung may pulang awning at mabait na may-ari na laging dinadagdagan ng sprinkles ni Fernanda. Umorder siya ng tsokolate na may makukulay na sprinkles at gummy bears. Vanilla naman si Rodrigo. Umupo sila sa tabi ng bintana, pinanonood ang mga taong dumaraan, habang ang mundo ay tila mas maliwanag bigla. "Daddy," tanong ni Fernanda sa pagitan ng mga subo, "bakit ikaw ang pinili ng hukom?" Huminto si Rodrigo, naalala niya ang bagyo, ang mga naipit na babae, ang desisyong ginawa niya noong gabing yon, ang huminto kahit hindi niya kailangan. "Tinulungan ko ang isang tao," sabi niya, "nung panahong talagang kailangan nila. At minsan, bumabalik sa iyo ang kabutihan." "Parang karma?" tanong ni Fernanda. Natutunan niya ang salitang yon sa isang cartoon. Ngumiti si Rodrigo. "Oo, mahal, parang karma nga." Natapos nila ang ice cream at habang naglalakad pa uwi ng magkahawak kamay, tumunog ang telepono ni Rodrigo, isang hindi kilalang numero. "Hello? G. Reyes? Si Armando Diaz ito." Biglang huminto si Rodrigo. "Your Honor, sir, hindi ko po alam kung ano ang sasabihin ko. Ang ginawa ninyo ngayon, hindi sapat ang salitang salamat." "Ginawa ko lang ang tama," sagot ng hukom, mabait ngunit matatag ang tinig. "Ngunit tumatawag ako para sa ibang dahilan. Gusto kang makita muli ng mga anak ko para magpasalamat ng maayos. Nais naming imbitahan kayo at si Fernanda sa hapunan ngayong Sabado. Kung kayo ay malaya." Tumingin si Rodrigo kay Fernanda na nakatingin sa kanya ng may pagtataka. "Ikinararangal po namin," sagot niya. "Mabuti, ite-text sa inyo ni Ana Rosa ang address, alas 7 mismo. At G. Reyes," gumaan ang tono ng hukom, "dalhin ninyo ang gana. 2 araw nang pinaplano ng mga anak ko ang menu." Mas mabilis dumating ang Sabado kaysa sa inaasahan ni Rodrigo. Humiram siya ng kurbata sa kapitbahay at tinulungan si Fernanda isuot ang paborito niyang damit, ang dilaw na may mga sunflower na nagpapaikot-ikot sa kanya sa harap ng salamin. Nagmaneho sila pataas sa paikot-ikot na burol, patungo sa bahagi ng lungsod na may mga bahay na may tarangkahan at tanawing abot-tanaw. Mga lugar na dati nakikita lang ni Rodrigo sa mga magasin.
Sabay na nagbukas ng pinto sina Ana Rosa at Jennifer, parehong nakangiti ng maliwanag. "Dumating kayo," sabi ni Ana Rosa sabay yakap kay Rodrigo. Siyempre, mainit na sagot ni Rodrigo. Yumuko si Jennifer sa antas ni Fernanda at ngumiti. "Ikaw siguro si Fernanda, ang dami nang ikinuwento ng daddy mo tungkol sa'yo." Sumilip si Fernanda mula sa likod ng binti ni Rodrigo, biglang nahiyain. Ngumiti si Jennifer at iniabot ang kanyang kamay. "Gusto mo bang makita ang game room namin? Halos kumpleto namin ang lahat ng video game na nagawa kailanman." "Well, halos." Tumingala si Fernanda kay Rodrigo, tahimik na nagtatanong kung ayos lang. Tumango siya at dahan-dahang inabot ni Fernanda ang kamay ni Jennifer. Magkasabay silang nawala sa pasilyo, naiwan sina Rodrigo at Ana Rosa sa maluwang at marangyang entrada. "Napakaganda niya," mainit na sabi ni Ana Rosa. "Kawangis na kawangis mo." "Salamat," sagot ni Rodrigo, "sa lahat, sa pagsasabi mo sa tatay mo, sa pagtulong mo sa akin." Umiling si Ana Rosa. "Malalaman din naman niya iyon kalaunan. Ang mga taong katulad mo, ipinaglalaban ninyo ang tama, hindi kayo sumusuko." Sa sandaling iyon, lumitaw si Hukom Diaz sa itaas ng hagdan. Naka-jeans at sweater siya, mas mukhang isang karaniwang ama kaysa isang hukom. Mas magaan ang kanyang dating. "Rodrigo," sabi niya na may ngiti habang bumababa, "maligayang pagdating, masaya akong nandito ka." Masigla ang hapunan, puno ng tawanan at init. Mabilis na naging komportable si Fernanda, lalo na nang ibigay ni Jennifer ang game controller at hinayaan siyang manalo sa ilang round. Si Ana Rosa naman ay tuloy-tuloy sa pagkukuwento ng mga nakakatuwang istorya tungkol sa kanilang ama, na napapailing at napapailing na lang na may ngiti, halatang natutuwa sa panunukso. Sandaling umupo si Rodrigo at pinanood ang lahat, namamangha kung gaano kabilis magbago ang buhay. Ito, ang pakiramdam na ito, ay bago, parang kapayapaan. Pagkatapos ng hapunan, habang ipinapakita ng mga babae kay Fernanda ang isang bagong larong baraha, inakay ni Hukom Diaz si Rodrigo palabas sa patio. Nakalatag sa ibaba ang lungsod, kumikislap sa libu-libong ilaw. "May sinabi sa akin ng mga anak ko noong isang araw," sabi ng hukom habang nakatanaw sa skyline. "Sabi nila, hindi raw talaga ako nandoon nung bata pa sila, na mas pinili ko ang karera kaysa sa kanila." Huminto siya sandali, saka marahang idinugtong, "Tama sila. Nandito ka na ngayon," marahang sabi ni Rodrigo. "Dahil sa'yo," sagot ni Diaz, "habang pinapanood kitang ipaglaban si Fernanda kung ano ang handa mong isakripisyo, nabuksan ang mga mata ko, napagtanto ko kung gaano karami ang nawala sa akin dahil palagi kong inuuna ang trabaho." Humarap siya kay Rodrigo. "Hindi ko na mababawi ang panahong nawala, pero maaari akong bumawi ngayon. At dahil doon, gusto kitang pasalamatan." Tumango si Rodrigo, mababa ang tinig. "Sa tingin ko, itinadhana tayong magkita noong gabing iyon. Sa tingin ko, kailangan mo nang paalala kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagharap at pagdalo. At kailangan kong maniwala na may kabutihan pa rin sa mundo, na minsan may ibinabalik sa iyo ang buhay." Ngumiti ang hukom. "Nagtatanong ang mga anak ko kung gusto ninyo ni Fernanda na bumalik sa susunod na linggo. At baka pati sa susunod pa, umaasa silang maging tradisyon ito." Napangiti ng malaki si Rodrigo. "Ikinagagalak namin iyon. Tunay." Tumahimik sila sandali, dalawang ama na nagbabahagi ng tahimik na pagkaunawaan. Mula sa loob, naririnig ang tawanan, ang hagikik ni Fernanda na humahalo sa masasayang tinig ni na Ana Rosa at Jennifer. Tunog iyon ng pamilya. Pagkalipas ng 3 buwan, nakaupo si Rodrigo sa parehong payak na apartment. Sa labas, walang nagbago. Ngunit sa loob, parang bago na ang lahat. Mahimbing na natutulog si Fernanda sa kanyang silid. Nag-scroll si Rodrigo sa kanyang telepono,
tinitingnan ang sunod-sunod na mga larawan. Si Fernanda na nakasakay sa carousel kasama ang kambal. Silang apat na nagbubunyi sa isang baseball game. Si Hukom Diaz na tinuturuan siyang magbisikleta. Mahirap pa rin ang buhay. Mahahaba pa rin ang oras ng trabaho. Kapos pa rin ang pera. Ngunit wala na iyong bigat noon dahil si Fernanda ay nasa bahay, masaya at ligtas. At may isa pang nangyari, nagkaroon siya ng pamilya, hindi sa dugo kundi sa isang bagay na kasing lakas, kabutihan, ugnayan at pagpili. Lahat dahil sa isang sandali, isang desisyong huminto sa gilid ng kalsada. Nag-vibrate ang kanyang telepono, mensahe mula kay Ana Rosa. Movie night sa susunod na Sabado, si Jennifer ang pumili. Maghanda ka, medyo kakaiba raw. Napangiti si Rodrigo at nag-type pabalik. Nandun kami. Inilapag niya ang telepono at pumasok sa silid ni Fernanda. Nakatagilid ito, yakap ang paborito niyang stuffed elephant, mahimbing ang tulog. Yumuko siya, hinalikan ang noo nito at bumulong, mahal na mahal kita. Sa kanyang pagtulog, marahan itong sumagot, mahal din kita, Daddy. Tumayo si Rodrigo sa may pintuan, hinayaang dumaloy ang lahat. Ang takot, ang laban, ang hindi inaasahang biyayang nagligtas sa kanya. Sumandal siya sa dingding at huminga ng malalim dahil minsan ang pinakamaliit na kabutihan ay kayang baguhin ang lahat. Minsan, ang paghinto para sa dalawang estranghero sa gitna ng ulan ay nagliligtas sa buong mundo mo. Minsan ang mga tinutulungan mo ang siyang magliligtas sa iyo. At minsan, kapag ipinaglalaban mo ng buong puso ang mahal mo, ang universo mismo ang lalaban kasama mo. Natutunan ni Rodrigo Reyes ang aral na iyon sa pinakamahirap na paraan. At hinding-hindi niya ito malilimutan. Kaya kung pinapanood mo ito, nasaan ka man sa mundo, alalahanin mo ito. Mahalaga ang kabutihan, mahalaga ang pagharap at pagdalo, mahalaga ang pakikipaglaban para sa mga mahal mo. Hindi mo alam kung kailan ang isang maliit na desisyon, ang tumulong, ang magmalasakit, ang huminto sa halip na umiwas, ay makakapagbago ng buhay ng isang tao o ng sarili mo. Kung tumagos sa puso mo ang kwentong ito, gawin mo sana ito. I-like ang video, ibahagi sa isang taong kailangang makarinig nito at mag-subscribe sa Soul Story para sa mas marami pang kwentong totoo at makatao. At hey, mag-iwan ka ng komento. May maliit na kabutihan na bang nagbago ng buhay mo? Gusto naming marinig ang kwento mo. Hanggang sa muli, patuloy kang humarap, patuloy kang maging mabuti at patuloy mong ipaglaban ang tunay na mahalaga.